Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang Lunes ng umaga, araw na paglilingkod muli sa ating Diyos. At isang karangalan po para sa ating lahat na nandito po tayo sa pagpapasimula po ng ating pong buhay paglilingkod. And of course, ito po sa ngalan po ng lahat ng kawali ng pamahalaan sa Luwigan ng Laguna, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po yung alam natin na isa ho sa nagbibigay ng lakas sa atin para kayo po ay makapagpatuloy na makapaglingkod. Una sa Panginoon, pangalawa po sa ating pong mga kapwa na po Tagalaguna. Hindi rin kahit po hindi Tagalaguna ay ating po nabibigay ang ating pong paglingkod. Ngayon, lagi po natin sinasabi ang important of the Word of God. At lagi po natin binibigyan ng napakahalagang pansin ang bagay nito sapagkat ito po ay refleksyon ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mo muna akong kwento yung ngayon. Makikinig ako ng salita ng Diyos. Praise God. Isa po sa napakaraming bagay po na nagdudulot ng kasalitanin sa ating buhay ay pinapalakas po ang ating buhay spiritual. That is the very purpose of God. The very purpose of the Word of God sa ating lahat. Kaya tayo lahat po ay nagkakaroon po ng higit na kamalayan sa Diyos na ating pong kinikilala sa buhay po nito. And one of the benefits of the Word of God in our life is the source of our spiritual growth. Nanggaya po ng ating pong narinig malinit. Mga sinabi ng Matthew chapter 4, in verse 4, that Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So kung pininiwalaan po natin ito po ay magbibigay sa atin ng paglago sa area ng ating spirito, ng ating spiritual na buhay. Tayong lahat, ano po, how you work and how you believe God. Regardless of our group or of our religion. Pero sa lang po, pwede ho natin na pagbatayan na para lumago po tayo spiritually. And that is through the Word of God. Kaya sabi po ng Bible, hindi lang po tayo sa pagkain dapat mabuhay para makapaglingkod, kundi maging sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. It is the source, the only source for our spiritual need. John chapter 6 verse 63 says, it is the Spirit that quicketh, the flesh profit nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Yun yung spiritual na pagkain sa atin po ay nagpapalakas po ng ating spirito at kaya po tayo nagpapatuloy na nakapamumuhay. Yung buhay po natin yan, hindi ho yan unlimited. Isa lang ho yan. And that is why, habang meron daw po pagkakataon, ay ating po binibigay all the glory to the Lord kasi siya ho ang may-ari niya. At kahit po tayo nandito, kaya po tayo nandito lahat because of Him. Amen po ba tayo? Kaya po tayo nandito lahat. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapaglingkod, makapagtrabaho, because of Him. Kung wala ho yung kanyang pagpapasya, na tayo araw-araw na ginigising, para makabalik po tayo dito, wala po tayo natin. It is God's choice for us para gisingin sa bawat umaga. Kaya sabi ho ng Bible,
Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anuman pakinabang. Ang mga salita ko ay sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ito ho, very clear po. Tawanan, simple, hindi mo mahirap pakinggan, hindi mahirap gawin, kasi sinisimple ho. At nais na Diyos po sa ating lahat, araw-araw, sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay lumakas. Kung hindi tayo lalakas, hindi mo natin mailan, malago pagdating sa buhay at salita ng Diyos. It is also a source of growth. Kagaya ko sabi ng aklat ng Pedro, like a newborn babe, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Tayo po lahat dapat ay masabik. Masabik po tayo sa mga pagkain material, higit sa lahat daw po, masabik po tayo sa pagkain spiritual. At hindi po ito pakiusap, ito po ay utos na dapat ginagawa ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. Nasahin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito yung magsilado kayo sa ikaliligtas. Sa natin maligtas, sa natin makapasok sa hanya ng Diyos, kailangan po natin magpakalakas at mabuhay po tayo para sa Diyos. Kaya ano man po ang mga maging sitwasyon, ano po ang mga nangyayari, lagi natin tandaan because of Him. At tatayo po tayo. Dahil bakit po? Dahil meron tayong salita ng Diyos. At dahil dito, sabi ni Pablo, kami ay nagpapasalamat na walang batid sa Diyos na inyong tanggapin sa amin ang salitang ipinangalan sa makatuwid bagaay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos na gumagawa naman ito sa inyo na nagpisampalataya. Ito po ay mula sa aklat ng Thessalonica chapter 2 verse 20. Yun po yung benefit natin po. And one day, magugulat na lang po tayo, maghanap natin sa Panginoon. Ang sabi natin, we really appreciate the Word of God. While we are here on earth, at sasabihin ng ating Ama na nasa langit, well done, by good and faithful servant. Eh, salamat po sa maraming panahon, sa maraming pagkakataon na naririnig po natin ang salita ng Diyos. At yan ang dahilan, bakit po tayo tinawag ng Panginoon. We are facing another administration, another government. At the Bible said that we have to submit and obey tayong lahat because they are the Lord, they are the servant of God. Mga lingkod po sila ng Panginoon. Kagaya po natin lahat, kagaya po ninyo, ibawag sa kasunod. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay lingkod ng Diyos. Hindi mo sabihin ka, mayroon ko salita ng solo. Sabihin sa katabi mo, ikaw ay lingkod ng Diyos. Romans 13 po, nasabi yan. Kaya, mahalaga po ang bawat isa. Mga lingkod ng Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. Ating ibigay ang papuri sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Ay lahat ay mo po at panalangin. Maraming salamat po sa iyo, aming Ama na nasa langit. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na may-ari ng langit at lupa. Ikaw ang nagbigay, ikaw ang nagtayo ng lahat ng gobyerno, ng lahat ng pamahalaan, o Diyos na sa lupa. Kung kaya kami, Panginoon, sama-sama kami na ipapasalamat sa iyo sapagkat meron kang salita sa amin sa bawat araw, sa bawat umaga, sa bawat oras, Panginoon. Lord, na kami ay binibigyan mo, Lord, ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo at sa aming mga kababayan. Pagpalain mo po, Panginoon, ng pamahalaan ng panlulugan ng Laguna. Pagpalain mo po, Panginoon, ng lahat ng pamahalaan, lahat ng iyong mga lingkod, Panginoon. Simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ikaw po ang isang mataas at ikaw ang maluwalhati. Pagpalain mo po ang buhay ng iyong mga anak sa pamamagitan ng iyong mga salita. Magkaroon po ang bawat isa ng kauhawan at katutunan sa iyo. Sa gayon, Panginoon, Ama, ay mapakinabangan namin, Panginoon, ang buhay na meron kami rito. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa panibagong
linggo na ito na kami ay harap sa iyo, lilingkod kami sa iyo, at patuloy namin paralangalan ka sa aming mga buhay. Pagpalain po, Panginoon, Ama, ang pinuno na nalawigang ito, Governor Sol Aragones, at sa lahat po ng aming mga pinuno ng tanggapan. Ikaw po ang siyang magpapala, ikaw po ang ikapikilos, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon, ay gagawa ang bawat isa. Pagpalain po ang tanggapan na mamumuna sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Ang iyong biyaya, ang iyong salita o Diyos ay tunay na mahayag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po, Panginoon, ng linggo na ito ng aming paglilingkod sa iyo. Purihin ka, sambahin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Ito po ang aming sama-sama panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ang sabi ng Amen. Praise God. Okay lang, nangamaan ng tuloy. Wala na rin po. Summarize lang ng take natin. Good morning. To my fellow employees, good morning everyone. I'm Leia Benson from Dr. Jose Rizal Memorial District Hospital, and we will be your host for today's program. Today's flag ceremony will be led by the following employees. For the national anthem, Dr. Tristan B.V. Silva. Para sa panunumpa ng watawat ng Pilipinas, Mr. John Alex Valenciano. Para sa panunumpa ng kawani ng gobyerno, Dr. George Dianan. Panunumpa ng Lingkod Bayan, Ms. Wendy Isles. Bagong Pilipinas Pledge will be led by Ms. Claire Marie-Claire Tubas. At sa Bagong Pilipinas Hymn, Ms. Maria Jaira Garcia, Ms. Melissa Recto, Mr. Dennis Lasat, and Mr. Raydan P. Ramos. Miss Dennis. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa dalawang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Handa, awit. Hindi na kasi pwede. Hindi na kasi pwede. Hindi na pwede. Yung video. Nagniningning ang bituin at araw ka kailan pag may di magdidilim. Nagtawag doon. Choppy. Hindi. Walang Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin sa ang pangalupan ng tao sa Pilipinas. Ako ay Pilipino. Matapat ang inyong mga kasama sa Pilipinas. At sa kanyang sigasaisa. Na may lahat at karoon at kalayaan. Namin ang ikilos sa kamayan. Sa Diyos ang karakasan at karakasan. Parati naman na interchange. Lagi naman natin dapat magkakalikan.
Muli po natin itaas ang ating karangalan. Panunumbanin lingkod ng bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwala at pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang pinipilitan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa ng bayan. Linilangin ko ang aking sariling kakayanan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalaan sa pamahalaan. Bibigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang aking lingkod mga Diyos, mga tao, mga kaligtasan at mga bansa. Tutugon ako sa mga hamon ng mga bagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin na hangarin ito, kasi hanawa ako ng may kapal. Pare mo siya sa akin. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki ko sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang daking dakila, magiging at may laman. Palaging darating sa puso, isip at diwa, ang aking pagmamahal sa kultura, bayan sa bilang. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na nakakayon sa mga pandahigang pamamaraan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikin ako sa mga hadikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng komunidad. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan, interes ng aking bayan at naman. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Richard, ikaw ang kakanta, Richard. Richard, ikaw ang kakanta. Kasi ito pang pala yung bola na nakanta.
So, hindi ko kami masyadong prepare. Sa punto po nito, tinatawagan ko po si Sir Alvin Seho para sa isang anunsyo. Talaga naman. Nakataas, ano ba yung nakataas? Maraming salamat po sa akin na tagapagpakita. Good morning po sa ating lahat. Sa lahat po ng department heads, assistant department heads, unit heads, at sa kapwa ko namin colleague. Good morning po sa ating lahat. Kinuha po namin yung pagkakataon na ito para i-announce na bukas po ay NDRM, National Disaster Resilience Month. Pag-iiwan po natin ito, may temang kilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. May nakalatag bulan ng programa hanggang katapusan. Bukas po ang week of ceremony ng ating NDRM kung saan paparadahin natin simultaneously yung mga rescue vehicles po ng probinsya ng iba't ibang bayan. Kanya-kanya dito po yan simultaneously para maging aware yung mga bayan natin. Ano ba yung NDRM? Then po tayo rescue vehicles na gagawin sa sports complex. Sinasabi mo natin yung mga first responders natin mula sa iba't ibang bayan kung saan titignan po natin yung kapasaya ng responders sa iba't ibang sakuna hanggang sa hospital niyan. Kaya kami rin nakuha niya offer sa hospital para po naman makita tama po ba yung ginagawa ng endorsement ng mga responders natin para hindi nagkakaroon ng conflict. And meron po ibang programa na kung saan mga trainings, planning or preparation. Then ang pumiliting activity po natin ay yung orientation, enhanced local DRM plan kung saan tayo ang Ligas o Pilipinas ang mayroong enhanced local DRM plan kung saan standard po ito at pinulungan po tayo ng mga international cooperation agency. Kaya maalala ulit doon sa ating mga St. Marshals na tuloy-tuloy ho, nagawin natin yung part natin dahil hindi ko natin alam kung kailan darating ang isang disaster or emergency na humasan sa pinag-ahandaan natin. Hindi naman po natin hinihintay the big one or the earthquake. Na kailangan po ay yung pinag-uusapan natin sa mga deals natin, nagagawa mo natin yan kahit po wala tayong ground shaking. Makiisa ho bawat isa para naman kung sakali dumating ang isang o kahit po maliit na earthquake lamang yan, handa mo tayo, alam mo namin ang gagawin natin. Parang yung mga bisita rin natin, alam mo na tayo ay naghahanda para kung pagpunta nila dito, masasabi ko, sa level natin handa tayo. Lamang po, maraming salamat. Thank you, sir. To formally end today's program, may I call on our Chief of Hospital, Dr. Peter Simon. Magandang umaga po sa ating lahat. So, we are caught, no, between past and present. So, para po wala akong makalimutan, magpapasalamat din po ako sa ating dating Gobernador Ramil Hernandez at kay Admin Atty. Dulce Rebanal at ngayon sa ating bagong magiging Gobernador, si Gobernador Marisol Aragones at ang ating bagong admin na si Admin Jerry Pilaya. So, magandang umaga po sa lahat. Kay Ma'am Karina, good morning. Kay sa lahat po ng mga department heads, unit heads, sa aking mga chief of hospitals, at ang aking mga kasama na sa JP Rizal, magandang umaga po sa inyong lahat. And sa aking mga kapwa kawani, good morning po. Ma'am Leia, pasensya na po, no? As per instruction po talaga is supposedly wala na pong accomplishment report. Kaya lang po, konting-konti lang po kasi sa tingin ko po, utang ko rin naman po to dun sa mga tao na tumulong po sa JP Rizal para lang po konting pasalamat lang po. So, ang JP Rizal po, again, is 100 bed capacity, pero kami po authorized po yun. Pero ang implementing po namin, naglalaro po kami ng 130 to 150. Ang aming bed occupancy rate is 145%. So, ibig sabihin, sobra-sobra po talaga. And, una pong pasasalamat ako kay Ma'am Leia Javier sa HR dahil nagkaroon po kami ng 47 na employee na nagkaroon ng movement. So 33 po doon ay na-promote and 14 po is newly hired. And
meron pa pong utang sa amin si Ma'am Lea sa mga nursing, no, na mapopromote pa. Okay po? So, yun. Hakabulin na lang po namin. Okay po? And, yun nga po, sa pagdating ko po, alam niyo naman po na bago lang po ako sa JP Rizal. So, pagpasok po doon, i-start po namin kagad yung e-consulta. And starting po ng January, up to this moment, nakapag-enroll na po kami ng 1,197 patient. That is equivalent to 1,174,360. No? So, yun po. And, ang aming OPD, alam niyo naman po, dahil na po 145% naman po, OPD, nagkikater po kami ng 134 patients per day. And ang ER naman po namin, 100, average po yan ha. So, ibig sabihin, may panahon po na mas mataas pa. 156 per day. Ang JP po ay merong X-ray, digital, CT scan, meron rin po kami. Gumagawa rin po kami ng mga contrast, no? And meron rin po kami yung 2D echo. Yung 2D echo po namin, pwede po sa adult and pedia. Kaya lang po, sa ngayon po, ang ginagawa po namin ay adult dahil kulang po ng training pa for pedia. Pero yung 2D echo namin, nakaready po siya for pedia. Kaya, Ma'am Jo, ayan, budget para po sa training po ng pedia. Para po, magawa na po natin, ma-maximize po natin ang ating 2D echo, both for adult and pedia. Si Ma'am Jo po, lagi rin po namin yan kasama sa budget office. Pagtutulungan. At isa pa po ay ang aming, ang JP Rizal po kasi ngayon is level 1 na with add-ons. Kumbaga maximum na po, talaga naabot na namin yung dulo. Konti-konti na lang po, kami po ay level 2 na. So ang kulang lang po namin is yung sa aming BACTEC laboratory. No? Yun lang po ang kulang, kaya lang medyo mahal po siya. Nasa 36 million po. No? So si Ma'am Jo, yan, si Ma'am Leng yung bahala na po dyan sa mga yan. Okay, pero if ever naman po ay mas marami po kaming masaservisyohan dahil po both for adult and pedia na po yun. Okay, so what's unique na lang po sa amin, no? Alam naman po namin, lahat po ng hospital dito, no? Magagaling, no? Lalo na yung mga idol ko, si Doc Judy, si Doc Palacoya, mga idol ko yan, ano yan. Mga malalaking hospital namin, sila talaga yung aking pinapatter, no? So what's unique naman po? Pati rin naman po sa ibang hospital, no? Unique din, no? Ang bae, may women's wellness, si Ma'am Dr. Puran, may HIV hub din yan dyan, sila Dr. Nakita, lahat po. So what's unique in JP? So karamihan po, kahit po private hospital, hanggang newborn screening lang. So in newborn screening, para malaman po ninyo kung yung baby nyo ay merong magkakaproblema o hindi. Yung screen, para na po malaman. After po malaman ninyo, ano na pong gagawin? Diba? Wala na po. So ano na gagawin? Kami po sa JP, hindi po kami natatapos sa screening. Meron po kami newborn continuity clinic. So hindi lang po kami hanggang screen, pwede po kami hanggang treatment. Tanging JP lang po ang meron po nun. Even private hospital, wala po sa JP. So in JP po, nakapag-screen po kami ng 5,092 babies. So out of that 5,092 babies, sa JP lang po ha, meron po kami nakita doon na 3.55% na may problema na baby. So para lang baba lang naman po, no? 3.55%. Pero kung i-convert po natin siya in numbers, 181 babies po yun na may problema. So paano po may problema? Halimbawa, di ba po sa commercial, sinasabi, breast milk is best for babies. Mali po. Kasi pati daddies. Ay, hindi po. Sorry po. Okay. Hindi po. Hindi po lahat ng baby pwede po ang gatas. Kasi po, pag ang baby lumabas po sa newborn screening, merong galactosemia, hindi niyo po siya pwede bigyan ng gatas. So, ano yung papainom nyo? Punta po kayo ng JP. Malalaman nyo. O, ngayon, sasabihin nyo, may kabag ang tiyan. Sabi ng mga lola, pahiran natin ang asente de manzanilla para mawala daw ang kabag. Ngayon, kung yan po ay may problema,
mamamatay po yung baby na yan. Bakit? Kasi lalabas po sa screening, G6PD po pala. Ang G6PD, bawal po sa may mentol, toyo, so lahat, mamamatay po sila doon. So hindi nyo pwede pangiran ng ascended naman sa linya. So ano pwede nyo ipahid? Punta po kayo ng JP, malalaman nyo yan. Okay? Ngayon, sasabihin nyo, yung bata, para lumaking healthy, kumain ka ng maraming gulay. Di ba po? Tama naman, di ba? Pero mali po yan. Kapag ang problema ng bata ay meron po siyang hemoglobinopathies, no? Kagaya po ng sickle cell anemia, alpha thalassemia, beta thalassemia, ang gulay po ay mataas sa iron. So hindi po pwede bigyan yung mga bata na ganyan mamamatay. So gusto niyo kung anong pwede ipalit? Pupunta kayo ng JP. Tama po, no? And hindi naman po kayo mapapahiya sa JP dahil ang nag-handle po ng aming newborn continuity clinic ay talaga po mga expert. So nandiyan po si Dr. Jeline Aragon, pediatric endocrinologist, no? UPPGH po yan. Si Dr. Maysabel Carpero, pediatric cardiologist. Si Dr. Lydia Isodoro, pediatric pulmonologist. Si Dr. Eric Aragon, pediatric nephrologist. At ang pinakamagandang may bahay ni Dr. Liporgo, si Dr. Marian Linica Liporgo is a pediatric hematologist. Ayan, magwapo-gwapo talaga si Doc. At nasukit mo yung ganun ka, And of course, tayo po mga pediatric geneticist, no? Meron po yan sa amin, available po, no? Surgery. Sa surgery, unique po din, no? In JP, sa pamumuno po ni Dr. Daniel Chi. So, in JP po, dati-dati, malalaman nyo, kapag yan po ay galing gobyerno, ang opera niyan para maraming alupihan. No? So, in JP po, common practice na po namin, laparoscopic. Pag sinabi po laparoscopic, mas malaki pa po yung ballpen. Maliit lang po yung pinakabutas niya. May 4 holes. Pero po in JP, gumagawa po kami 1 hole lang sa puso mismo. Kaya po wala kayong makikitang peglat. Dati-dati nung pag may nakita kayong peglat, ay opera sa government yan. Ngayon po, hindi na po. Common practice na po namin yan doon. Kaya po, kahit po ang mga private hospital talaga po nagagalit din. Kaya lang po, kailangan namin ibigay kung ano yung dapat ibigay. Kasi po, sa mga private hospital, naglalaro ng 120,000, 150,000 na laparoscopic. Pero sa amin po, wala po. At minimal cost lang po. Talaga kailangan. So, yan po. Under po yan. No? Gumagawa po namin dyan si Dr. Studillo, si Dr. Arcangel, no? Even in OB. Sa OB po, si Dr. Andy Panigbatan. Di ba po, ang OB, sasabihin sa inyo, meron silang Palin-Steen incision o yung tinatawag na bikini incision para po makapag-two-piece yung mga babae, no? Hindi kita po yung peglat. Sa JP po, kahit no piece, kahit maghubad kayo, wala pong makikitang peglat kasi si Dr. Andy Panigbata, dito rin po sa puso, pinadadaan. Mga ectopic pregnancy, mga cyst po removal, so kaya-kaya po yan sa amin. In JP. Ortho, under Dr. Jonathan Sabadao, gumagawa na po ng mga lower limb, reconstruction and arthroscopy. So, train pa po yan in Germany. So, yun. Kaya po, iba na po ang JP. Yan. So, in terms of income, ito po medyo nakakapagtaka. Kasi nga po, alam niyo naman po, sinasabihan ng ang JP na, yun nga, tatanggi sa pasyente, so matagal bago ma-admit yung pasyente. So, medyo, ano nga lang po siya, parang medyo mali po yung mga ganun. Kasi, sa income po, the more na mag-a-admit po kami, the more na mabilis kami mag-admit, the more na mas kikita po in terms of PhilHealth. No? Hindi ko na po sasabihin yung income po namin, dahil hindi po kagaya nito, talakot, dala-dala yung kanyang, wala po akong dala, baka mamaya, anuhin ako ni Ma'am Len, no? Pero magpapasalamat po kay Ma'am Len, kay Ma'am Feli, no? Itong nakaraan lang,
tinulungan po nila kami in terms of PhilHealth. So, medyo mali nga lang po yun na term na tumatanggi kami sa pasyente. Kasi alam niyo po, the more na tumanggap kami ng tumanggap ng pasyente, the more na mas kikita po ang hospital, ang ating kaban, at ganun din po mga doktor. No? Sabihin ko na lang po, no? In the past 2 to 3 months, bukod po dun sa talagang sweldo, no? Sa hospital po, nakakakuha po kami ng PhilHealth honorarium. So, bukod pa po yun sa sweldo. So, in past 2 to 3 months po namin, neto po ha, neto, mga doktor po namin, Dok, i-review ko na ha, pasensya na, para lang malaman nyo yung katotohanan na hindi tayo tumatanggi. Gusto nga namin mas maraming pasyente. Kung pwede nga lang namin ilagay sa bubong, ilalagay namin. Kaso hindi nga pwede sa PhilHealth. Ngayon, the past 2 to 3 months, ang neto po ng mga doktor namin in PhilHealth honorarium is 116,000. So yung mga non-doctors naman po, 26,000. Ito po, nagkaroon kami ng renovation. No? Pasalamat kay Engineer Aberion at Architect Pamatmat. No? Ginagawa po yung aming OB ward, pedia ward. So nabawasan po ang aming admission. So medyo bumaba rin po ang PhilHealth honorarium itong huli. It's around 60,000 po. So isipin nyo lang po kung gano'n po tulong po yun sa amin. No? Na dagdag extra income, no, ng, kumbaga, in a legal way. So kaya nga po, medyo ironic na ba't po kami tatanggi sa pasyente? And the more na mag-admit po kami ng pasyente, mas marami po babalik po sa amin. So yun lang po, no? Pasensya na po, no? So, equipment, no? Kay Ma'am Michi, maraming salamat po in your support. No? Kailan lang po, nilagyan po kami ng ATS machine, automatic transfer switch, na kung saan pag nag-brown out, automatic po manilipat po sa generator, and once na kuryente, generator 2. Ano po? Kay Sir Aldwin Seho, no? Kanina lang ang salita, no? Binigyan po at JP ng not level 1, but level 2 ambulance. So, palakpakan po naman natin si Sir Aldwin. Maraming salamat po. No? At iba pa po, marami pa pong nakuha ang JP. Hindi ko na lang po mapakita sa inyo mga dental chair. Kaya nandito si Doktora Dayo. No, patients monitor, pang-adult pedia, neonate, suction machine, blood bank prep, and marami pa po. So another unit in JP po, tama sa JP nyo lang makikita. Pasensya na po ha, mga kapwahet. Medyo ano ko na lang po ang JP. So tama sa JP lang po, kayo makakakita ng admission kit na para pong pang-private. Pag na-admit kayo, meron kayong unan, may kutsara, tinidor, may measuring cup, may toothbrush, may toothpaste. So, may diaper, may kumot, may tuwalya. So, para pong pang-private hospital na, only in JP po yan. No? So, maraming salamat din po kay Ma'am Lay, kay Ma'am Jo, lahat po. No? Ayan. So sa aming mga building naman po, no? PCSO building, bago, renovation lobby, pharmacy, OB ward, so lahat po. And ongoing. And meron po kami new purchase po. May bagong lupa po kami nabili sa likod ng JP dahil medyo masikip na po ang JP. So malak po doon ay tayuan ng 4-story building. So hopefully sana naman po ay magkatotoo din. No? With the help of our new governor, si Governor Marisol Aragones, yun po. Kay Ma'am Jane, magpapasalamat din po ako, no, for kwera ng peso. Dahil nandun pa lang po ako sa Bae, talagang tinutulungan na po kami yan sa mga student assistants. Malaking tulong po ng bawas ng trabaho sa ospital sa mga binibigay po nilang assistance. So, pasensya na po at supposedly wala po talaga reporting, kaya lang Ma'am Lea, pasensya na. Thank you very much. Maraming salamat. Okay lang, Doc. Isa na po ulit na masigabong palakpakan. And of course, the team of Philippine Hospital. So, I think, no, maganda naman na nakapag-report ko pa rin, Doc. Of course, we have our doctors. Magandang umaga po sa inyo. As JP continually serve the people, no, especially hindi lang sa 2nd district, 1st district, pero nag-extend talaga yan to other bayans, no, to other bayans, and even provinces, no, yung mga pumupunta rin dyan. So again, maraming salamat po sa inyo.
So magandang umaga! Good morning ulit! So naman, gusto nyo live din naman tayo ngayon because it's a new day. Good morning! Alright! Okay, so last time, nag-send off po tayo to our past governor, Governor Laurel Hernandez. And for our incoming governor, we would welcome you, Governor Sol Aragones, later. Alright? So I made an announcement po, but I think ganito ko na lang gagawin for everybody's info. Later, we would be having our official turnover ceremony, headed by, of course, the DILG. So lahat po ng mga department heads, ang papupuntahin pa lang po muna natin ay yung mga department heads for later. Kasi marami pa rin po talagang i-discuss. Alright? So yung mga employees, please stay tuned. Alam ko po, meron na rin po nagsasabi that they also wanted to give courtesy po to our new governor. Pero yun lang po, stay tuned lang po sa further announcement kasi magkakaroon naman po ng inauguration si Governor Sol this week.